exclusive sa ngayon ngayon araw na to October 8. Okay, 2024 Ang BRP Dato Cabaylo ng BFAR binomba na naman ng tubig ng barko na ng China sa Panatag Shoal. Nakakaumay na talaga. Nakakaumay na talaga yung ganito mga balita, no? So talaga naman nakakalungkot na nakakabwisit na. So ito ang bibigyan natin ng ng reaction video, no? Komentaryo, question at kung ano mga saloobin natin sa mga balitang ito, sa mga nangyayari, sa mga mainit na balita tungkol sa West Philippine Sea. So alam nyo naman West Philippine Sea, no? Talagang okupado na o inaangkin ng mga Chino na. So nakakabwisit lang talagang isipin, no, bakit ganon. Wala naman tayong ginagawa wala namang ginagawa ang ating kinaukulan tungkol sa ganyan. so kung bago pa lang sa aking channel, please guys, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also please paki-subscribe din kay PTB News, okay? So itong video na to sa kanila to, no. So bibigyan lang natin ng reaction, komentaryo. Kasi ito yung mainit na balita sa ngayon, no? So, mainit na nakabwisit. Okay, umpisa na natin. Samantala po, panibagong panghaharas ng China na itala sa Panatag Shoal. Ito ay sa isinasagawang resupply mission ng BFAR. Ang setlo ng balita mula kay Ryan Lesiges. Yes, Ryan. Angelique, panibagong insidente na naman ng pangharas nga ang ginawa ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa eksklusibong video na nakuha ng PTV, kita ang pagdikit at pagpupumba ng water cannon ng barko ng China sa barko ng BFAR. Nangyari ito, Angelique, 14 nautical miles mula sa Panatag Shoal o Scarborough Shoal. Sa nakuhang impormasyon ng PTV, magsasagawa sana ng resupply mission ng BRP Dato Cabaylo nang dikitan sila ng barko ng China. Sa mga video na nakuha ng PTV, maririnig kung gaano kalapit ang barko ng China sa MMOV 3001 ng barko ng Pilipinas. Kaninang umaga, kinumpirma din Angelique ng Philippine Navy ang panibagong insidente ng pang-water cannon ng barko ng China Coast Guard sa isang barko ng BFAR dyan nga sa Panatag Shoal. Sa ngayon ay wala pang pahayag o inilalabas na detalye ang BFAR patungkol sa naturang insidente. Matatandaan nitong nakarang linggo lang, Angelique, isang missile ship naman ang humabol sa mga barko ng BFAR sa Hasa-Hasa Shoal. Ito ang Hubei-class missile boat ng People's Liberation Army Navy or PLAN. 3 beses din itong tinira ng laser ang aeroplano ng BFAR na nagsasagawa naman ng maritime patrol. Samantala, Angelique, may 28 barko ng PLAN at China Coast Guard ang na-monitor sa Ayungin Shoal, Sabina Shoal at Scarborough Shoal. Sa kabuuan, higit 190 ang barko ng China ang nasa buong West Philippine Sea. Base sa monitoring ng Philippine Navy, muling iginiit ng Navy na illegal ang anumang presensya ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at paglabag ito sa international law maging sa 2016 arbitral ruling. Angelique. Yes, Ryan, ito bang Yes, no, tingnan nyo naman nakakalungkot na nakakabwisit na ayun na naman, nangyari na naman sa ating mga resupply mission na binuli na naman, pinagbubuli na ng mga Chekwa yung ating mga BFAR. Ang tanong kasi, bakit na hinayaan na mag-isa lang na magpunta sa kanilang mission itong BFAR na walang kalaban-laban. 'Di ba sabi ng mga nakarambalita na ang resupply mission ay sasamahan na ng mga Philippine Navy. Ayun ang mga balita noon Bakit kaya ngayon ngayon nag-iisa siyempre talagang harangin talaga ng mga Chekwa yan, ng mga Chinese Coast Guard, no? Kasi nag-iisa walang kalaban-laban yan Dapat talaga kung meron lang mga kasabayan niya na Philippine Navy, siyempre medyo maiiwasan sana o iiwas sana itong mga China Coast Guard na bombahin kasi nga merong katabing Philippine Navy. Ayun lang aking pananaw
Kung kung sasamahan sana, hindi yung ganyan nag-iisa lang no, walang kalaban-laban eh. Ewan natin no, bakit kaya gano'n nag-iisa lang. Alam naman nila na, na mga kalaban talaga diyan sa West Philippine Sea no. Eh kung bakit ba ang pinadala sa resupply mission yung mga barko ng BFAR na walang kalaban-laban, mga yung mga civilian. Hindi man lang, kung para sa akin, kung ako yan, sasamahan ko ng mga Philippine Navy man lamang no, para hindi man lamang mabuli. Ay nako, sige, diretso pa natin. Barko natin ay nag-iisa lamang dyan. Well, Angelic, base sa ating nakuhang impormasyon, ay yung BRP Dato Kabaylo lang yung nakumpirma natin Yan, no? na nandun ngayon at patungo sa Panatag Shoal para sana magsagawa ng resupply mission. Hindi pa rin nakukumpirma sa atin kung ilan din yung barko ng China na nag-water cannon sa kanila. Pero base nga sa pinakahuling ulat ng Philippine Navy, Angelic, marami-rami ngayon yung mga barko na nasa buong West Philippine Sea. Kasama na dyan yung Panatag Shoal. Sa kabuuan ay nasa 190 na mga barko. Combined dyan, Angelic, Wow, kasama yung kanilang warship. Wow, ang daming barko ngayon Ang daming barko ngayon ng mga Chekwa dyan sa West Philippine Sea. at ang mga Chinese Coast Guard at kasama yung Chinese militia vessel. Angelic. Okay, maraming salamat sa iyo, Ryan Lesigues. Yan tingnan nyo naman na talaga nakakalungkot isipin na nakakabwisit. Na nangyari na naman na bombahin na naman ng China Coast Guard ang ating mga resupply mission. Paulit-ulit na lang yan. Paulit-ulit na lang. Bakit kaya hindi man lamang gumagawa ng aksyon ang ating mga kinaukulan dyan, no? So, ewan natin, no? Tayo nagko-komentaryo lang lamang, no? Komentaryo lang. Hindi naman tayo naninira o taga-usig. Komentaryo lang ba? Usapang kanto. Ay nako. So pwede rin naman kayong dyan, no? Mag-komentaryo dyan, mga guys. Kung ano mga nasa loobin nyo. So, okay, no? So hanggang dito na lang tayo, mga guys, no? Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please kung bago ka pa lang sa akin channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?